Ito, ang ganda ng ilog. Tapos ito po yung lupa, yung property na may mga tanim po na niyog. Sakit. Madulas po yung bato. Ay maganda po ito, mga kaparmlat. May tanim po na niyog. May mga niyugan ho. Ang estimate na sukat ay 3 hektarya. Base po dun sa naka-declare na tax stick number. Yung ang pang-video po natin yan ay cellphone uli, na hindi na po gumana yung ating pang-videong GoPro. Gawa po nung nabasa ng tubig. Pero sana maganda ho yung kuha ng ating video. Medyo maliit lang po yung range nya, hindi niya mapalawak yung view dito po sa ating video. Ayan ho, kung hindi ho, ang dami hong bunga ng ng niyog. Ayun, punong-puno ho ang bunga. Ito ho kasama ho yan. Marami pong gulay na pako dito. Dito ho tayo. Kasi itong buong nilalakaran ko po ay kasama na po ito. May mga tanim din po palang saging. Saging, niyog at mga kawayan. Ay, may kawayan po. Hindi ho siya pabundok, patag lang halos, banayad. Oh, yung daming bunga puti ng niyog, kasagsagan pa. Hindi pa yung palipas. Eh kasi merong mga niyog na matatanda na eh. Hindi, dapat maganda para yung niyog kahit matanda na. Pag yung mga payong. Ay, pag ito niya tabasan. Ang ganda nito. Ito. Oh, ito nga yung patag. Tatlong lang dito pare, tatlong araw lang to pag mga papakyaw ito ho yung mga kawayan. Kung padadamihin po yan, magagamit po sa paggagawa ng mga kubo. May langka po, 10 puno ng langka. Yan, katunayan ho na talagang mayroong, kaya lang ho ay yung seller ay napapabayaan na, kaya ho ito ay ibinibenta na. Ang distansya niya po sa National Highway, estimate ko po dyan sa Marilaki na yan, ay baka nga ho wala pang 100 kilometro, 100 meters. Ay, dito po sa kaliwang bahagi, nakasusug tayo sa sa ilog. Ito pa yung magandang gawing resort o farmland talaga. Pantayanan to. Maganda to. Dito pantay.